wishing bottle number 1 reading. Paalala ka, ito pong mga ganitong design. Binibenta ko po to for only 100 pesos. Please PM me in my black app and blue app. Yan. Here in TikTok, pwede rin. Ipa-upload ka rin kasi ito sa YouTube. So, okay. Thank you so much. Let's see your situation para malaman natin kung ang reading na to ay para sa'yo, para makatap in ako sa energy mo. Bago natin basahin kung ano ang susunod na cycle mo. Okay, thank you so much, Tarot Angels. Ito ay anything comes out din, ha? Pwede kayo mag-suggest kung anong susunod natin topic. Okay. So, nangyayari ngayon sa sitwasyon mo is, feeling mo, yung time is running out. Medyo, I'm sure parang sabihin to, medyo na lulong ka or na-stuck ka sa nightlife. Inom, barkada. Pero nakikita mo na yung parang purpose mo na dapat mong gawin. Okay? So, it's a matter of time kung paano mo i-change to. Kasi tingin ko, masyado ka ng nape-pressure sa mga bagay na alam mo hindi mo dapat nang ginagawa. Okay? As a Divine Masculine, lumalabas dito, it doesn't mean na Divine Masculine is lalaki lang. Ito ay energy mo. Halimbawa, yung mga breadwinner na babae is a Divine Masculine. Okay? At least, no, alam mo yung mali mo. I mean, siguro pagka nasa labas ka, umiinom ka, parang tingin mo, hindi naman ito yung gusto ko talagang gawin. Pero parang iniisip mo na, ano yung gagawin ko? O nga, ano, ba't, alam mo pa rin gagawin mo, ba't naka-stuck ka? So, tingnan na muna natin kung ano ang magbabago sa sitwasyon mo kasi nai-intrigue ako sa'yo. Na-intrigue yun, no? Wait lang, yan. Gusto ko malaman kung ano ang magbabago sa sitwasyon mo. Tingin ko mainitin ang ulo mo na tumanak ng araw. Naku, ganyan-ganyanin nga kita. Baka mamaya kasi madamay ni. Wag ni. Wag ni. Capricorn might be, mainitin nga ulo mo. Capricorn might be resonated sa'yo. Oh, okay. So, ba't gano'n parang, okay. Take it as resonate, okay? Kung hindi para sa'yo, pwede mo naman siyang isang tabi. Baka para to sa ibang aking collected reading. Pero tatapatin kita. Ang susi ng pagbabago ay nasa'yo, okay? Dahil tingin ko, ayaw mo umalis kahit na alam mo na yung parang purpose mo dito sa mundo na dapat mong gagawin. May mga you're doing something secretive din na or may tinatago kang sakit, okay? Okay? At hindi ito sakit na ano, ha? Hindi ito sakit na ano, na I mean na
akala mo parang hindi ka bibigyan ng empathy. Parang ang tingin mo dito sa sakit na dala-dala mo is parang ikakahiya ng iba, okay? So, kaya mo siya sinisikreto. Sagittarius might be significant din. Pero gusto mo mag-stand out, no? Gusto ko malaman yung about dito sa disease. Tarot Angels, paano nyo nakuha yung disease? Chismosa tayo, char. Buhayin ako nito. Collective ko, sorry naman. Hindi, I mean, ikaw din tingin ko kasi pag mainitang ulo mo, ngumingiti ka na lang, tapos parang ginojoke mo. Okay, nakuha mo yan disease mo because of judgment. Yun nga yung gusto ko sabihin. Yung mga active dyan in nightlife, okay? Yun eh. Ayoko lang i-direct sa'yo. Promise, hindi to, nakita mo naman sinapol ko. So, kahit wag ka na mag-comment, okay lang. I want to give you a safe space, okay? Pero kung magiging hindi ako bukal sa'yo, na sabihin yung totoo, sino magsasabi sa'yo, lalo na kung nililihim mo, yung mga pinagdadaanan mo. So, ako, kahit na, before kasi nagpa-personal reading ako, at I've seen worse, to be honest. Pero, lahat ng tao kaya magbago. Huwag kang mahihiya sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Mostly nga, kahit yung mga taong nakasalubong mo lang, mas pagkakatiwalaan mo pa eh. Yung mga tao na reason bakit sila nakasalubong mo sa buhay, okay? Ayoko sabihin talaga, actually, pero nai-intrigue ako. Kailangan ko sabihin sa'yo to. Kasi, alam mo yung bagay na pagka may kaya ko naman payuhan ka, tapos sinantabi ko, hindi ko kaya. Pasensya na. Okay? Hindi ako chismosa kasi talagang introvert lang ako. Pag hindi ka tumigil, talagang magkakaroon ng judgment sa'yo yung angels. Nakikita nila ginagawa mo. Gusto mo mag-stand out, pero hindi rin ito yung way na dapat mag-stand out ka yung pagiging ganon. Okay? Hindi yun ang pagiging cool. Nasa yung susi ng pagbabago eh. Nga lang, ang ginagawa mo, nasa same old cycle ka, okay? So, itong reading na to, supposed to be, dapat, makikita ko kung ano yung changes na mangyayari sa life mo. But, ang taas ng ego mo. Parang gusto mong sabihin na ayokong baguhin yung cycle ko. Although, gusto ko mag-stand out. Kasi ito yung kinasanayan ko. Okay, I really wanna help you out, ha? Kasi sa totoo lang, ang mga tao may problema or egotistical, please don't, huwag mo kawayin, ha? Isipin mo na lang barkada mo ko na for so long. At ginagawa ko to para sa'yo. Hinahayaan ko na lang silang magbago. I mean, andito lang ako para mag-guide, magpayo kung ano din ang nakikita ng guides mo sa'yo, the way that you do things, at kung ano ang judgment na ibibigay sa'yo ng mga angels, okay? Alam mo ni dapat mong gawin, pero ayaw mong gawin dahil ito na yung nakasanayan mo. And akala mo, yun yung magpapastand out sa'yo.
Maaring ano ka ha, popular ka sa area mo. Kung ano man yung ginagawa mo or sa lugar ka. Ano nga kita. Baka mahawa ko kasi sumasakit na yung ulo ko eh. Huwag ganun. I mean, come on. Alam na natin mali. Accountability. Change. Parang tingin mo kasi gusto ko mag-stand out sa ganito kasi wala namang ibang way. No. Gusto ko hanapan ng way. Sige nga, tingnan nga natin. Baguhin nga, ibahin ko nga yung ano, iba dapat yung flow ko. Pero sige, Tarot Angels, paano mababago ng aking collective tong toxic ways niya? I'm so sorry. Awayin mo na ako, pero ako lang magsasabi sa'yo ng totoo. Mababawasan man ako ng viewers, okay lang. Lalabas ulit yan ng baliktad. Nakatayo yan kanina. So, may kailangan ka talagang baguhin sa passions, sa the way you handle things, okay? Overall, sabi ng Tarot Angels, Arcane Angels yan. Whew. Madami kang choices para magbago. Pero ang pinipili mo nga is yung mga bagay na hindi para sa'yo. So, nagkaroon ka ng mga missed opportunities. Sinasabi rin dito ng guides mo, ayaw mo magbago. I'm sorry. Ayaw mo magbago. Stubborn ka. Sagittarius ako ha. Pero feel ko na hindi to para sa akin. Sagittarius might be resonate. Virgo din. Aries. Okay. Ayaw mo daw magbago. Ayan. Buti talaga yan. Nawawala sa katang ulo ko pagka nililigit ko to. Ayaw mo magbago. So, gagawa ng paraan ng guides mo at angels mo para magbago ka. Tingin ko magkakaroon ka ng big tower sa life mo, meaning big change na wala kang choice kung hindi bitawan tong kinagawian mo. Might be itong disease na ikaw kasi kulit mo. Pero ang maganda doon, if ever na kung ano man ang mangyari sa'yo ha, na tower, eto kasi ayaw mo magbago, so talagang ang tower moment mo, lahat kasi tayo may choice na magbago, collective, okay? Pwede kasi na ganito. Ramdam mo na yung changes, pero, ramdam na yung gusto mo mag-change or hindi to para sa'yo, pero nanahimik ka, ayaw mo magbago, meron kasi talaga tayong path na dapat puntahan. It's either you take it to the right way or wrong way. Nasa iyo yun. You take it sa wrong way, mas mabigat. Pero, I'm not sure, parang yun din yung hinihintay mo. At hindi mo rin alam na ito yung hinihintay mo, okay? Yun ang pakiramdam ko na parang, parang
Sige, hintayin ko na lang to lahat, bumagsak. Okay, so hindi mo inaayos yung mga bagay na pasira na. Relasyon sa tao, sa trabaho. Parang yun ang hinihintay mo. Okay, sige. Kala nyo, isin ko yan. Tingnan natin, parang ganon. So, pagod ka na rin, ha? Pagod ka na rin. So, dun nga, magkakaroon ng small step para magkaroon ng good news along your way. Dun ka magkakaroon ng fresh start and fun and playful. So, yung nightlife mo, hindi mo pala napapound siya, naiisip or nararamdaman na playful yun. You just need to connect to some people. Kasi, parang, siguro parang, nasanay ka na maraming tao sa paligid mo. Okay, alam ko na yung inner child mo. Pero hindi na kita iti-triggered pa. Kasi sobrang trigger ko sa'yo. Baka awayin mo naman ako. Huwag mo awayin. Friends tayo. And ang friends, ang totoong friends, may sasabihin ko yung totoo para sa'yo. Pero biruin mo yun, ha? Talaga palang hinihintay mo rin pala bumaksak kung magkaroon ng mga changes. Pero yung disisal, lumayluyok sa mga nightlife, yun. So, pagka lahat bumaksak nito, lahat ng bagay na hindi mo pinili, nagkaroon ka ng miss opportunity, parang, sasabihin mo sa sarili mo, kala nyo. Tapos, pag lahat wala na, yes! Ito na yung bagong simula ko. Ito yung hinihintay ko eh. Kaya hindi ko na inaayos yung mga yun eh. Bakit? Kasi nga ego ka. May ego ka. Gusto mo yung sabihin mo sa sarili mo. Pero may hirapan ka, aminin ko ha. Although yun yung mapipil mo, pero deep inside, your inner self, gusto mo pa rin ng taong makakaintindi sa iyo at promise nasa tamang tao ka. Maintindihan kita kahit di kita kilala, kahit gaano karami kayo. Naintindihan ko yun. Hindi ako dumating sa ganyang punto. Actually, kasi mahilig akong curious ako eh. Madalas akong matulak ni Archangel Michael mukhawain ni Archangel Michael doon. Kasi alam niya, nasusunod ako sa kanya. Tapos, akala ko walang change na nangyayari. Yung pala, meron. Although na nadadapa ako. Tapos napapaisip ako, ba't mo ko tinulak sa ganung sitwasyon? Yung pala, parang itanim mo na yan. May matututunan ka dyan para sa next step. Parang ganon. So, ikaw naman, ang dami mo na natutunan, kaya na-overburden ka na. Yun ang ramdam ko. Pero ayaw mo tumigil, B. Lukul. Ako din eh. Okay. Pero at least, parang this time, ba't ko ba ayusin ba to? Nakakapagod na. Ganon. So, inaigo pa rin. I'm not sure. So, anong payo ng guides mo sa'yo, B? Naloka ako sa'yo. Ay, nako. Hindi na ako umiinom. Pero tingin ko, pag ikaw kasama ko, ay, tara, inom tayo. Sakit mo sa ulo. Hindi ako umiinom masyado kasi matagal na, occasionally na lang. Hindi naman talaga ako pala inom ever since. Nung 2023 lang ata. Okay. Tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Nasakit ulo ko. Nasakit ulo yata ng guides mo sa'yo. No? Okay. So, magkakaroon ka nga doon ng secret beginnings. Asahan mo na yan. So, kung ano man yung bagay na mahinahayaan mong mag-fall down, medyo matagal lang to sa'yo ha. Kasi nararamdaman ko, yung pagbabago dapat ang makikita ko, pero always ka dahil gusto mo yung sila na yung bumaksak. Kung baga kung nasa relationship ka, yaan ko na lang ito yung mag-cheat sa akin, kahit ayaw ko na sa kanya. Kahit cheat ako ng cheat, di ako inihiwala yan eh, parang ganun. So, magkakaroon ka ng new beginnings nga lang in unhealthy way, okay? Kung nakikita mo to, unhealthy way. Ibig sabihin, yung akala mo na may ego ka or pride,
Kaya nga, di ko na inayos yun eh. Kasi, naiya ako rin para sa brand new beginning ko, no. Titiklop ka. Titiklop ka, B. Niwala ka saan titiklop ka. Hindi pwede na laging pride ang manguna sa mundo, okay? Hindi pwede yun. Nakapambabae ako pero upo ko ganito. Yung cycle of life, kailangan mong tanggalin at i-embrace mo ang change. Sabi ng guides mo, yung cycle mo, B. Cut mo, B. Naku, kulit mo kasi. Hindi ko kasi talaga hindi ka magbabago. Ay. So, may hidden pain ka nga. Yun nga, sabi ko nga. Hidden pain ka nga. Pero alam mo yung mga mysteries na nangyayari sa ano mo, tawag dito? Around you. Alam mo. At may mga natututunan ka naman. Kaya ka napiped up kung nasaan ka or sino mga kasama mo. Kasi hindi mo na sila ka-align, okay? Kumbaga dapat, kung nag-follow ka ng yung feelings mo, yung intuition mo, andun ka na sa taas, andoon, tuktok. So, payo nila, ka pa rin, self-care ka, okay? Rest. Tigilan mo muna mag-nightclub. Party there. O kaya kung di ka naman nag-nightclub, yung sabi mo, introvert ko eh, sobra ka naman yata maglaro ng online games, B. Ganun na ganun. So, hindi healthy yun. Naway ka na. Kasi, ang kulit mo. Mana ka sa akin noon. Okay. Okay, so, okay, collective. Teka lang, ha? Baka makatulong to sa'yo. Ang hina talaga ng vibration. Ano ka, napapatagal ko yan ng 2 minutes. Ayan, amethyst para sa'yo. Ayan. Okay. So, papayo ko sa'yo, cut mo na agad yan. Kung habang wala ka pang disease, cut agad yan. Mahirap mag-change. Pero mas mahirap pagka, alam mo yun, ito lang dapat sa ibaba to. Ito na talo ibaba to sa'yo. Ang laki tapos ganun ka lang kaliit. Lahat ng bagay, may magbabago at masasaktan ka. Matatanggalan pride mo. And dapat yun naman talaga. Hindi kasi tayo pwede mabuhay sa pride at hindi sabihin na nagkamali tayo kahit minsan. Hindi natin pwede ipakita sa tao na hindi tayo nasasaktan. Kaya mo naiisip tuloy na, ba't pa walang may paki sa akin? Hello, ginawa natin to sa sarili natin eh. Hindi natin sinasabi na sasaktan tayo. Papagod tayo na nakakainis na sila. Na alam ko na yan, na ba't ako na naman? Yung akala mong pananahimik at pagstay sa isang bagay, makakaayos ang sitwasyon. Kasi yun ang tingin ko, parang walang gulo kung hindi ako yung gagawa ng gulo eh. Kaya hayaan ko na lang na sila gumawa ng gulo nila. Tatagal ka sa sitwasyon na yan, which, to be honest, naiiyak ako para sa'yo. At kung nandiyan ako sa tabi mo, hayaan lang kita magkwento hanggang safe ka na magsalita or hindi man. Kung feeling mo ngayon walang nakakita ng pinagdadaanan mo, nakikita ka ng Diyos, nakikita ka kung ano man ang pinananawalaan mo, nakikita ka ng angels mo, ng guides mo. At promise, may mga taong nakakita siguro sa'yo na hindi mo ina-appreciate dahil tingin mo sa kanila ay mahina na kagaya mo. Ang magmahal, maka-appreciate at tumulong sa iba ay hindi kahinaan. Pero pag sumobra, yun nga. Collective, yung pagbabago ay nasa iyo. Huwag na natin
huwag na natin hayaan yung malaking bato pa. Malaking amethyst yung ipukpok sa atin. Para magkaroon tayo ng clarity. Kung anong nararamdaman mo mali, alis agad. O kaya kung gusto mo mag-post ka. Ako kasi dati, post ako ng post. Ang nangyari. Di sana wala ako dito ngayon. Kung inisip ko na, ayoko nga magbago, kayo mga ganyan, mag-pull down ng mga yan. Hindi, kailangan tayo din. Para sa ibang mga tao, kung talagang mahal natin yung mga tao sa paligid natin, para matuto din sila agad. Kasi ikaw, the way you held back, na-held back mo din sila. Alam mo yung traffic sa EDSA? Hindi ba? Isang sasakyan lang. Hindi gumalaw doon. Lahat damay na yung sa likod. Ganon din tayo. Lalo na kung tayo yung supposed to be na magkakat ng cycle or karma ng family dynamic natin na ang tingin sa atin ay black sheep. Tapos kung isipin mo yun, tapos kailangan natin sila ipis, hindi. Black sheep nga tayo. Ibig sabihin, tayo yung liliis ng landas. Kung hindi man para sa kanila, ayaw nilang ba, at least para sa atin at susunod nating mga magiging, susunod na pamilya. Para may maituro tayo. Okay? Hindi ko alam, tumagal tuloy ako kasi kolektibo. Sige, bye-bye kolektiba. Always smile. So, kung gusto mo kausap, I'm here lang. Okay? Para sa'yo, second battle. Okay? Tingnan naman natin kung ano magbabago sa next cycle of your life. Okay. At least hindi mababa-vibration katulad mo sa kabila. Okay. Tingnan muna natin ang sitwasyon mo. So, kahit ano to ha, love life, career, whatever. Kasi, syempre, pwede naman kayo mag-ano sa akin ng pick a card next time. Mag-suggest lang kayo. Okay. Tingnan ko muna ha. May nakalimutan ako. So, tingin ko ikaw naman, over ka naman ng, tawag dito, ng pagiging advanced. Okay. So, ito ay para dito sa second wishing battle. Okay? So, tingnan nyo to. Ito, ang worth nito is 150 naman. Yan. Tingnan nyo, ang ganda niya. Ang ganda. Okay. Tingnan natin ang sitwasyon mo, aking collective. Okay. Hindi ko tingin. Kasi usually, pag nakikita ko to, tingin ko, nag-i-spy siya. Pero ang ramdam ko sa'yo, wow, mukhang mag-move ka rin ng physical location. At may mga works ka rin. Oh my gosh. Okay. Ang tingin ko sa'yo, may ginagawa ka through online. Yung mga tinutune-in mo yung connected ka is yung magkakapera ka, collective. Inaayos mo ang buhay mo. Pero yung nakailang reading na ako, hindi ko inaayos. Ngayon ko lang inaayos to para sa'yo. Pero, may anxiety ka, nakakaramdam ka pa rin ng takot at panic. It's natural, lalo na kung may ginagawa kang bago at pinag-aaralan mo. At tinatapon mo naman yung mga bagay na nararamdaman mo na hindi align or hindi mo naman dapat maramdaman. Maaaring empath ka din, yung parang nakakasagap ka rin ng energy. Teka, bakit ako masungit ngayon? So, parang isip mo, hindi naman ako, kanina ganda ng relation, ng feeling ko, tapos ngayon sungit ko. Ganun. So, yeah. So, may mga na-realize ka at mga natututunan ngayon na ina-apply mo sa buhay mo. Wow! So, advanced ka nga. Kaya pala. Ang galing ha. So, buti nila maganda yung energy mo. So, if ever na ayaw mo yung nakakasagap, ayan, itong bato na yun. Healing stone, pero pwede mo rin ibato sa kanila. Char! Oh, what? Thank you so much, Dark Angels. So, tingnan natin ang next na pagbabago sa buhay mo. Okay? I think, parang nagpapanik ka, pero easygoing ka naman. I mean, you want to take a risk. Lumabas sa pile 1, siguro, bagay lahat tayo naka-align. Hindi siya connected for you, I think. Ay, so sobrang ka ha. Ooh. Clarify.
Talaga may change na magbabago sa'yo. At balance yon. Ops. Kung ano man ang change mo, may may mga taong galit sa'yo. Okay? May mga magagalit. Pero, tingin ko dahil sobrang grounded mo, wala. May peace ka lang. Hayaan mo lang sila. Wala kang care. Parang, wala kang care, no? I'm doing my own thing, baby. Ganun. So, tingnan naman natin ang ibig sabihin na itong last card. Kasi ayokong pabigla-bigla. To, yeah. Okay, wait. So, tingin ko nga may mga trabaho ka. Pero yung mga... Okay, yan. So, kung ano man ginagawa mo, tingin ko, baligtad kayo ni Pile 1. Tawag dito, ang tingin ko naman sa'yo, Sagittarius might be resonate. Okay. Virgo din. Kiki. Dahil binabalance mo yung sarili mo, makikilala ka ng mga tao around you. Okay? Sa sitwasyon or dito sa business na pinasok mo. Ingat-ingat ka lang kasi baka magkasakit ka, ha? Kung hindi mo unahin yung grind. Okay? Kaka-grind. Okay? Oo, maaari kang magkasakit. Medyo sumasakit din ang ulo mo. Pero I think in a good way. Kasi medyo, gagawin ko to lahat. O kaya, baka naman mamaya, may gawin kang, parang ramdam ko rin na baka may makilala ka na, or along the way may makita ka na-attract ka dahil yung easygoing din like you, mahawahan ka niya ng disease. Okay? So, use protection. Wala, naalala ko yung kanta ng parody ng baby, baby. O baka nga ex mo to. Sabi niya, is that my baby? We use protection. Well, I'm just saying. Yung ganun. Okay, so, yun din ang naramdaman ko. Okay. So, wag. Okay, wag, ha? Wag kang dun. So, yun naman. Maganda naman yung pagbabago mo bukod dito dun sa wag ka magpa-overwork. Ka rin tawag dito. Balance mo rin yung sarili mo. Hindi lang dito sa financially at sa sitwasyon. Sa pahinga mo din. Dahil, tingin ko parang, yes, ito freedom ko. Ito ganyan, ganyan. Tapos, may makikilala ka rin ata na kasing ganun mo din. Tapos namin may ganun. Yan. So, sana curable naman. Pero, kung hindi mo, kung hindi mo papakasalan, use protection. Okay? Thank you so much, Third Angels. Ngayon, tawag dito. Ano naman ang payo ng mga guides mo sa'yo? Napaka-easy mo lang. Talaga ito. Okay. Kaya yung mga tao na, yung ini-embrace yung sitwasyon na alam na nilang dapat, na hindi ito yung para sa kanila. Saludo talaga ako. Ang hirap kasi noon, ako ganun ako yung parang, may papag-iwanan ako. Okay, Sophia name might be resonate sa'yo. May divine plan at destiny sa'yo. Magkakaroon ka rin ng, kung ano man nangyayari sa'yo, isekreto mo lang, ha. Be grounded. Huwag mo ipaalam sa lahat, or huwag mo nang paalam. Magulat na lang sila. Tingin ko kasi parang magugulat sila pag nakita na nila nandun ka na sa pinakatuktok. Rest daw talaga. At maraming magagalit sa'yo. So, madaming naiinggit sa'yo. Parang yun ang nararamdaman ko. Parang, pag nakita na, oh my God, siya na ba yan? Oh my God, totoo ba yan? Tapos madami na sinasasabihin sa gusto ko chismosa, pero hello, introvert ako.
Chinchismis na kita sa angels ko, saka sa mga guides ko. Okay, be gentle yourself talaga. Rest talaga, Biha. Nasa masculine, ano ka ngayon? Energy. Meaning, kahit babae ka, parang, macho. Parang ganun. I mean, ikaw yung haligi ng tahanan. Ikaw yung, ikaw din yung sa team nyo, ikaw yung parang, ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung nagdadala, okay? So, kailangan mo talaga ng rest. Binabalance mo naman, so nararamdaman ko na ganito ang dynamic mo. Inuuna mo yung pamilya mo, hindi mo sila pinapabayaan, then sumunod yun sa'yo. Which hindi dapat. Dapat una yung sarili mo, bago sa pamilya mo. Mas matutulungan mo sila ng gano'n. Sasabihin mo, you're a selfish best. No! B, pag inuuna mo ang pamilya mo, tapos ang nangyari dyan bandang huli, na parang naibigay mo yung lahat ng lakas mo. Sila, away mo, tumigil nga kayo, likod-likod nyo, ganyan. Unlike ng pag inuna mo, halimbawa, unahin ko linisin yung kwarto ko. Ayan. Tapos sa tingin mo, may lakas pa ako. Tulungan ko na nga dito si ganyan. Tulungan ko na nga dito si kuya, si ate. Ayaw ni ma'am, joke lang. Pero pagka, halimbawa, inutusan ka, linisin mo nga to! Palinis nga ako. Kaya, palinis naman ito, please. So, nilinis mo naman yung kwarto ng ate mo o ng kuya mo. Tapos pagtingin mo, nadidrain ka na pagpasok mo sa kwarto mo, isipin mo, kwarto mo, di ko nalinis. O, diba? Kaya nga dapat unahin mo is sarili mo muna. Your space. Love yourself first. Then, yung overflowing mo na pagmamahal. Sure ako mag-overflowing yan pagkauna mo minahal ang sarili mo. Why? Siyempre, tayong mga haligi is ganun talaga. Pero pagka inuna mo iba, yan yung magsusumbatan. Yan yung away dito, away dito. At tingin ko tingin ko nga nasusumbatan ka na sa mga bagay na meron ka. Kahit na secretive mo na, nakikita pa rin nila yung pagbabago mo. I mean, hindi mo sinasabi sa kanila yung mga bagay na nagbabago sa buhay mo, not in financially, not in yung perspective mo. Kasi tingin ko, parang sinisisi ka na nila agad. Okay? So, yun yung mga pinagdadaanan mo. Kaya mo siguro, sinisikreto din. At para sa mga tao sa paligid mo is, wow, it's a sudden change. Hindi naman ganito dati itong bruha na ro. Parang gano'n na, dati people pleaser yan Dati sa atin muna bago sa kanya, yung ganun. Hayaan mo lang sila. You have peace. Love yourself. Rest. Kasi lahat ng fruits of your labor and abundance will be yours. Why? Kasi kahit punong-puno kayo na ng, halimbawa, kaya mong suluhin lahat yung meron ka, iniisip mo pa rin magbigay sa iba. And this time, I think magbibigay ka in a balanced way. Parang, okay, nangihiram sa akin to. Sure naman ako hindi to mababayaran ng friend ko. Ano kaya pwede maitulong? Bigyan ko kaya siya ng pang-resell, yung ganun. O kaya, hingi kaya ako ng favor na, total, hindi ko kayang pumunta doon, siya na lang. Tapos, yung exchange nun is yun na lang. Para at least, win-win situation kami. Parang ganun. Sabi nga dito, you have the right to, of your joy. Kita mo? Kita mo? Be short reading ka lang pero yeah. You will have changes na kung anong gusto mo. The way you balance yourself. I'm so proud of you. Thank you. Thank you to yourself. Clap your hands for yourself din, no? I mean, hindi nakikita ng recognition ng ibang tao ang ginagawa natin for ourselves, but your guides and archangels and Papa Jesus, Papa God, Allah, or whatever you believe in is so proud of you, okay? The Spirit is around you. They are protecting you because you are
going through your own path. And I'm so happy for you. So, maaari may makilala ka mga magiging kapartner mo in this your new journey. Okay? Grabe. Parang yung akala mo dati na may yung nagiging masculine ka forever, na parang hindi ka na makakaroon doon na kailangan mong mag-open up sa iba. Matatanggal mo sa mga taong makikilala mo na along the way, okay? There will be a sun shining right on your own way. Tutulungan ka ng mga taong to, i-guide ka pa nila. Trust your intuition, kasi may mga tao pa rin na nasa paligid mo na hindi tama para sa'yo. Mararamdaman mo yon. Basta yung parang hindi mo iniisip, teka, sa ibang tao kasi dapat ba ako dito magtiwala. Pero yung mga tao na nagulat ka na lang, hindi nga ako nag-isip dito. Nag-open up ako, ganun, yun. So, maganda naman yung pagbabago mo. So, I'm so proud of you. Clap your hands, everybody. Gang, char. Okay? So, collective, keep it up. Congratulations din sa daan na tinatahak mo at sa pagbabalance mo sa sarili mo at sa pagbibigay mo sa sarili mo at para sa mga ibang tao sa paligid mo. Okay? So, always smile. Bye!